Hi guys, welcome back to my channel. Please samahan niyo po ako mag-update dito sa ongoing construction ng flood control dito po sa Marikina and Pasig City segment. At ito na po sa harapan natin. Ito po yung update natin today, September 5, 2025. Isa po ito sa mga projects ng DPWH. Ang kagandahan po dito ay ang mga contractors ay Japanese construction firms. Diyan naman po na side ay part ng Barangay Santolan in Pasig City. At dito naman po sa kanang side natin ay Marikina City po. Ayun lang po sa bandang ibabaw ang pader. Diyan naman po na side, as you can see, may mga lupa po na nakatambak. At sa tingin ko lang po ay temporary lang po yan. Ginawa nila ng kalsada para daanan ng mga backhoe, mixer at iba pang na kailangan po ng kalsada. Siguro pag matatapos na po ang project dito, tatanggalin po nila yung mga lupa na yan. Dito lang po tayo sa side ng Marikina City. Ayan po ang gamit nila na pile sheet. Merong mga I-beam, kaya napakatibay po talaga niya, lalo na nakabaon po siya sa malalim. At pag nabaon na po yung mga pile sheet, saka po nila bubuhusan. Ayan po, nakabuhos na po, as you can see. Ganun po katindi magtrabaho ang mga Japanese construction firms. Talagang high standard po, pang matagalan na po talaga. Kahit Japanese construction firms po ito, at yung mga workers naman po nila ay mga Filipino, kaya nakapag-create pa rin po ng maraming trabaho. At syempre yung mga bosses po nila tulad ng mga engineers, mga foreman, siguro mga Japanese na po yan. Napakaswerte po ng Marikina, Pasig at Quezon City, kasi ang kinuha po nila na contractors ay mga Japanese construction firms tulad ng Toyo Construction Company Limited at Shimizu Construction Company. At yung mga workers naman po nila ay mga Filipino po. Base po sa mga comments ng aking previous videos, mga kababayan natin talagang very disappointed po sila at wala na silang tiwala sa mga local contractors. Dahil nga po sa matinding corruption, hindi lang po milyones, bilyones, kundi trilyones po. Kaya nawala na po sila ng tiwala talaga at nalulungkotin po sila sa mga ibang Filipino contractors na gumagawa po ng mabuti kasi na generalize na po. Kaya mas prefer na po ng karamihan ng mga kababayan natin na foreign contractors na lang po ang kukunin tulad ng Japanese at Korean construction firms. Alam naman po natin lahat guys na napaka-controversial po ngayon ang flood control projects. Kawawa po talaga yung mga mamamayan natin. Kasi tayo pong lahat ay apektado, lalo na yung mga kababayan natin nakatira sa flood prone areas. Kasi nalalagay po sa peligro ang kanilang mga sarili. At lalo na pag mga tag-ulan, tag-bagyo, hindi po talaga sila makakatulog yan. Lagi po silang alerto. Kaya nga po marami po talagang nalulungkot, lalo na yung mga kababayan natin na nasa flood prone areas o yung mga lugar nila na laging binabaha. Kasi akala po nila na maibsan na ang kanilang mga pangamba during flooding and typhoon season. Kaso lang po, alam naman po nating lahat na talagang yung budget para sa flood control hindi po talaga napupunta sa tama. Kaya yan po ang kinaharap ng ating pamahalaan ngayon na napakalaking problema at kahihiyan sa buong mundo. Diba napapanood pa nga din natin sa TV, sa mga social media na meron ding mga ghost contractors at mga ghost projects. Imagine nyo po guys, tapos bilyon-bilyon na ang budget nun, tapos wala palang makikita. Ayan guys, so nakita nyo po yung mga nakahiga na mga pile sheet with I-beam. Ganun po siya kahaba, ibabaon po yan siya sa lupa bago bubuhusan.
Yan po sa tapat natin ay Eastwood City. Part po yan ng Quezon City. Pupunta din po tayo doon guys sa malapitan para makita po natin doon ang progress. Dito po tayo ngayon nakapwesto sa Barangay Santolan in Pasig City. At yung sa tapat po natin ay side po ng Marikina City. Ang swerte nga po ng Marikina, Pasig and Quezon City kasi funded po ito ng JICA o Japan International Cooperation Agency. Mga Japanese contractors po talaga ang kinukuha nila para masigurado po at yung quality talaga high standard. Kasi alam niyo naman po flood control po ito at dapat talaga na expert na po ang gagawa, di bali na po mahal. At least sigurado naman po, di ba? Pang matagalan na po talaga. For your information guys, this is from DPWH, Department of Internal Revenue Philippines, Department of Finance, Republic of the Philippines. This is where your taxes go. Name of project, CP-3 Marikina River Improvement Works of the Pasig Marikina River Channel Improvement Project. Phase 4. Location, Marikina Bridge, Santo Niño. Name of contractor, Toyo Shimizu Joint Venture. Date started, October 20, 2021. Contract completion date, October 18, 2025. Contract cost, 9,646,480,812.98 pesos. Implementing office, DPWH-UPMO-FCMC. Sources of fund, JICA loan number PH-P271 and JOP. Republic of the Philippines Commission on Audit, DPWH Central Office, Manila, Philippines. Project, Contract Package 3, Marikina River Improvement Works of the Pasig Marikina River Channel Improvement Project, Phase 4. Location, Marikina Bridge, Santo Niño. Implementing Agency, DPWH, UPMO, FCMC. Fund sources, JICA loan number PH-P271 and JOP. Development partner, Japan International Cooperation Agency or JICA. Contractor supplier, Toyo Shimizu Joint Venture. Brief description of project, channel improvement works for Middle Marikina River. Duration 1,460 calendar days. Started October 20, 2021. Target date of completion October 18, 2025. Percentage of completion 57.2866% as of August 31, 2024. Cost incurred to date 5,526,137,643.95 pesos.
Ayan po ay sa side ng Barangay Libis in Quezon City. Ayun lang po sa tapat natin ang SM City Marikina. At dyan na po mismo ang Marikina River Banks. Meron din po tayong update dyan na sa aking previous video lang po. Dito po tayo sa bridge. Ayun po sa tapat natin ang SM City Marikina. At doon naman po ang Riverbanks. Meron din po tayong update dyan na sa aking previous video lang po. Sa mga gusto pong mapanood. Hindi pa po traffic dito kasi maaga pa po. 3 PM pa lang po. Ang pinakababa po natin dito, dadaan po ito ng Pasig at papuntang Laguna Dibay. Then pupunta naman po sa Manila Bay. Ang bagsak po nito ay sa Manila Bay. Napakahaba po ng Marikina River, nasa 78 kilometers po ito. At ang pinaka-source po ng Marikina River ay galing po ito sa kabundukan ng Sierra Madre. Pababa papuntang Montalban or Rodriguez Rizal. Then San Mateo, Marikina, Pasig, Laguna Dibay. Then pinakabagsak po nito ay sa Manila Bay. Ayun guys, so nakita nyo po may dumaan na sasakyan doon. Kaya temporary lang po yung kalsada dyan para meron po silang madaanan. Grabe, kahit dito full blast ang construction. Sa ngayon, ang makikita po natin dito ay naglalagay po sila ng mga pile sheet at nagbubuhos ng concrete para doon sa pile sheet na nakabaon. Abangan na lang po natin guys kung magkakaroon po ba ng dike dito. Kasi low-lying area po dito. Umaapaw po talagang ilog dito, lalo na po pag malakihang baha. Ang labas po natin dito, papunta doon ay C5 Road in Quezon City. Diyan lang din po banda ang Eastwood, Barangay Libis, Quezon City. Ito yung mga kabahayan dito. Ang dami pong mga nakatira dito. Inaabot po talaga sila ng baha dito pag malakihan. Side po ito ng Marikina. Ayan, napakalapit lang po nila sa ilog. Dating park po ito. Ngayon, sarado nga po dahil sa ongoing construction ng flood control project. Tapat natin, yan po ang side ng Barangay Santolan, Pasig City. Ayan pala yung nakikita natin ay sewage treatment plant ng Manila Water. Ang galing naman po, meron silang sewage treatment plant dito sa Marikina City.
naman po na side, may mga pader na rin po pala yung nakababad mismo sa ilog at nabuhusan na po as you can see. At kasalukuyan po ginagawa na po nila yung dike o yung pader na napakataas po. At matindi po talaga yung panglaban sa baha. At naka-slope po siya. At wala pa po tayong idea kung ilang degrees ba yung nakahiga. For sure naman po ang quality niyan kasi Japanese construction firms naman po ang gumagawa nito. No doubt po yan. Diyan po yan sa side ng Barangay Libis. At doon naman po ang Eastwood, Quezon City. Yun lang din ang kaganahan dito sa flood control projects. Hindi lang po ito para pangbaha kundi para pasyalan na rin po sa mga mamamayan. Magkakaroon po ito ng esplanade, river parks, bike lanes, at kung ano pa ang ilalagay nila dito. Lalo na doon sa may bayan ng Marikina, sa river parks at sa may river banks in Marikina. Kaya halimbawa galing tayo dito, pwede na po nating lakarin papuntang bayan ng Marikina or even papuntang Tumana. Malayo-layo na po yon. Perfect na po mag-jogging, walking at biking. Ngayong season, tagbagyo at tagbaha. Kaya sana matatapos na po yung mga flood control projects natin. Hindi lang po dito sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas. Doon naman po sa tapat natin sa side ng Barangay Santolan in Pasig City. Ayan, nagagawa na nga po ang pader doon, yung mismo nakalubog sa ilog. At ang isusunod na po nila niyan ay yung dike na, yung naka-slope. Kasi umapaw din po dyan na area, lalo na pag malakihang baha. Kaya kawawa din yung mga residente na malapit dyan na area. Dito sa side natin, magkakaroon po siguro ito ng riverwalk, mga equivalent to 2 lanes po siguro. Or mahigit, same po doon sa may Marikina Bayan, papuntang Tumana, na napakalapad po. Same po dyan sa tapat din natin. At syempre hindi naman po ito intended para sa mga sasakyan kundi para sa mga bikers, joggers, yung mga gustong mag-walking, mamasyal. 'Di ba guys? Ayan lang po ang kahabaan ng Marcos Highway at yan po ay LRT2 bound for Recto in Manila. Ayan naman po ay bound for Masinag in Antipolo City, the last station. Diyan lang po sa banunahan ang Santolan Station in Pasig City. Guys, ito po yung latest update natin ngayon dito sa ongoing construction ng flood control project dito sa Pasig, Marikina, Quezon City segment. As of today, September 5, 2025. Maraming salamat po sa patuloy na suporta at panonood ng aking mga videos. I really appreciate po at hindi po ako magsasawang i-update kayo lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas! Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.